Ang Father lang ang God na dapat sambahin at hindi yung anak. Gusto kong i-clarify ko na yun. Oo o hindi. Hindi po. Kasi yung anak po, pwedeng sambahin. Okay, so, kung hindi yung Diyos ang isa na dapat sambahin lang, lumalabas na dalawa ang dapat sambahin natin dahil separate sila. Lumalabas na dalawa. Tama ba? Dalawa sila na sasambahin. Sa atin po, pwedeng maging dalawa. Pero pag sa akin po, dalawa talaga. Pero they are united. Hindi sila pwedeng i-separate. Oo nga, kaya kinaklarify ko yung, kasi yung Godhead, naklarify ko yung tanong sa iyo kasi related yung pagsamba. Okay, ito na kasi yung itatanong ko sa iyo. Sige po. Nire-require tayo ng Bible na isa lang ang dapat sambahin. Ngayon, dahil sa sagot mo na yan, lumalabas na dalawa, kaya ginamit ko po, no? Alam natin, sa akin po, hindi malabo po yun. Yung Ama na Diyos, Ama, Espiritu na naan sa anak, walang separation ito. They are become one. I and my Father are one, sabi ko. Hindi yun umalis. Kaya nga, may talata din na sabi ko, hindi po ako pinabayaan sa ilalim ng shawl. Ibig sabihin, hindi umalis ang Espiritu ng Diyos anak. They are united. May patunay po tayo dyan, John 14:23. Ngayon, ang tanong po dyan, sumasamba tayo ba sa dalawa? Hindi po. Hindi. Ako ang nagtatanong. Hindi ka lang sa sagot. Okay. Pastor, sumagot po. Sasagutin ko lang ng if you worship Jesus Christ, you worship God the Father. Yun, ang sagot mo, pag sinamba mo si Jesucristo, sinamba mo yung Ama. Okay. Kasi nga, ang tanong ko nga sa'yo kanina, kung yung tunay na Diyos ba, yung Ama lang, at kaya nga tinaklarify ko yun bago ako magtanong. Sige. So, pag sinamba mo ang anak, sinamba mo rin ang Ama. Okay, lumalabas na sa sagot mo na sila ay iisa. Tama? Hindi po isa. Numerical one. Saan mo ilalagay yung they are one sa pagsamba sa isang Diyos? Saan sila naging isa at saan sila hindi iisa? Kung pagsamba ang pag-usapan. Pwede po papasa po yung talata. Philippians chapter 2, verse 9 po. Ano mo din? Ito po yung sagot ko. Saan sila iisa? Saan sila iwalay? Oo, doon sa binasa mo kasi kanina, related kasi ang gatin sa pagsamba. Kaya iulit ko nga, ina-qualify tayo ng Bible na samba lang sa isa. Hindi pwedeng dalawa. Okay, hindi pwedeng dalawa. Parehas tayo isang ayon dyan. Ito po yung sagot ko. That every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So nakatingin kay Kristo, pero to the glory of the Father. So si Kristo ang image Colossians 1:32. So ang sagutin ko po yung dalawang tanong. Kailan sila mag-isa? In terms of... Yung tanong ko dyan, saan sila naging isa? Kasi related sa pagsamba, ang tinatanong ko kasi hindi tayo pwede sumamba sa dalawa. In the spirit po. Isa po sila sa... Saan sila naging isa? Sinabi ko po ito, naging isa, hindi ko po gagamitin yung naging isa. Okay. Nagkaisa. Sa spirito. Okay, sila ay nagkaisa sa Espiritu. Sa pagsamba, iisa din sila. Si Kristo man po ay sumasamba sa Diyos. Hindi, sa pagsamba, kagaya nito, sabi, Christ is the image of God. Sa ngayon ka, okay. Iisa ba ang larawan ni Kristo at ng Diyos? Pwede po sabihin. Ngayon, kung iisa sila ng larawan, yun bang Diyos na hindi nakikita ay ang pagsamba mo kay Kristo na siyang larawang nakikita, same lang yun. Same lang po yun. So, wala silang pinagkaiba. Ang pinagkaiba po, Pastor, ito po, yung unawa natin kung sino yung Ama, sino yung Anak. Yun lang ang pinagkaiba. Babalik ako, ito yung tanong ko. Kung ang Ama ay dinig,
So, hindi siya person. Hindi po. Yung ama ba o yung God? Gusto yung pabalikan ko lang kanina, sabi mo, God is a being, not a person. Opo. Okay. Kung yung God ay being, so hindi siya person, ang tanong ko, may person ba ang ama? Opo, meron. Sino ang person niya? Yung Diyos po ay being. Yung person po niya, ito po si Jesus Christ. Okay, so, yung person na yan, tinawag na tao. Opo. Okay. Yung si Jesu Kristo, tao din. Tao po siya. Okay. Yung Diyos na being, may person siya. Ang person niya po, in the sense, hindi siya yun. Hindi Kaya ang tinatanong ko, kasi, Opo, may person po siya. sino ang person niya? Sabi mo si Jesus Christ. Jesus Christ. Yung Jesus Christ, hindi yung image. Yun din po yung image. Yung bang nakakita sa image, nakakita sa Diyos na hindi nakikita. Sabi po ni Cristo, nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Anong itsura ng ama? Yung itsura ng Ama, Espiritu, pero hindi naman natin makita. God is Spirit, Kaya nga tinanong ko sa iyo, ang nakakita sa kanya, nakakita sa ama. So anong itsura ng ama? Unang-una po, Pastor, no? Palalabasin natin yung Ama, yung itsura niya si Cristo. Hindi po ganun, Pastor, eh. Okay, iiwanan na natin. Hindi naman pag-iibigay. Sa ngayon ka na si Jesu Cristo, ang pinaka-persona ng God na being na Is the representation, Pastor. yung larawan na visible. Opo, Pastor, pero lilinawin ko lang, katulad na sinabi ni Mother Freddy, may separate spirit si Cristo. Hindi, wala tayong problema sa spirit kasi nasa Godhead nga tayo kasi. Pinagpapauna ko lang po yun. Oo, nasa Kasi baka Godhead tayo. matanong natin yan. Baka. Okay, nasa Godhead kasi tayo eh. Kaya tinatanong ko kasi ang God ay importante yan sa mga believer, lalo na sa pagsamba. So, si Jesus Christ ang persona ng Diyos, no? Dito naman sa ang tanong ko naman sa iyo, Brother Minan, ito kalugtong pa. Nakita ko ang mga binasa mong libro, ito ay yung karamihan na quote mo yata sa 4 books. Matthew, Luke, John, yung bang revelation o kaunawaan ni Matthew, Luke, John, sapat na ba yung pagdating sa Godhead? Kasi po, yung kay John, tingin ko po sapat na yun kasi yung Book of Revelation, si John na nagsulat. Sinong John ang ituturo mo dyan? Yung kabilang sa 4 books o yung nasa last book? Yung kasama po sa 4 Gospel. Ang 4 Gospel, si John, siya rin yung author ng Revelation. Si John ang author ng Revelation. Siya po yung binigyan ng vision. Writer, siya nagsulat. Okay. So, yung mga logic mo kanina, pinakinggan mo naman, no? Na sa logic, pwede natin palabasin na ang Diyos konti, ang Diyos marami. Pwede natin palabasin sa logic. Ang tanong ko sa iyo, pagdating sa Book of Revelation, pag sa Book of John tayo, kahit sa Matthew, may sinasabi ka dyan, may binasa ka kanina na ako at ang Ama. Apo. Hindi ko malabas talaga na yung N kasi separator eh. Separator po ng dalawang bagay. Kung may mapabasa pa tayo na talata na hindi na isinama ni Jesu Cristo o ni Cristo yung Ama, at singular na lang siya. Sige po, Pastor. Pwede natin basahin? Sige. Pakibasa natin yung Revelation 1:18. Baka po 1:8. O sa 1:8 ba yun? Pinanli ko po kayo ngayon. I am the Almighty. Ito po, Pastor. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Say the word, which is and which was and which is to come, the Almighty. Pastor, ang tanong po, yung Ama to. So, yung Ama yan, hindi yan si Jesu Cristo. Tapos, siya yung nagsasalita si Cristo. So sa mga tuwing parang lalabas, si Cristo yung Ama. So, ang interpretation dyan ay ang Alpha and Omega, singular yung ay eh. Opo. Tapos yung pasimula at yung dulo, yung wakas.
Save the Lord. Opo. Yung Lord, yung Ama pa rin o yung patungkol sa Lord na kinog mo kanina na yun ang Lord na si Kristo. Magkaiba yun? Yung Lord na yan? Pastor, punta po muna ako sa isang verse mo po. May papakita lang po ako. Hindi, ano lang, ang tanong ko lang sa iyo, yung bang Lord na yan na which is, the same Lord ba yan na si Jesus o yung Lord na Ama? Si Kristo po ang nagsasalita in behalf of God. Wala naman kasi iham kasi pag ginamit natin yung I, Pastor, kaya nga po naging... wala nang iham. Hihiling ako ng isang talata, ipapakita ko lang in behalf of God the Father. Siya nagsasalita. O sige, Siya tapos. nagsasalita, ginagamit siya ng Ama. Verse 1, Brother Madela. Ito po. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him. Malinaw po ang logic na to. Ito ay reading, talagang written word. Okay. Which God gave unto Him. Ano ang logic mo dyan? Ang logic ko po, Pastor. Nung si Kristo ay nagsalita, I am the Alpha and Omega. Sige, ibigay mo yung logic mo. Dalawa pa sila dyan. Dalawa po, Pastor. Okay. Kukunin ko yung ano mo, yung punto mo na dalawa. Sige, sabi dyan. Excuse mo, no? Kasi babalikan ko lang, sasabihin ko talaga yung 1. Nung sinabi niya, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Okay, Kaya, sige. nung sinabi niya yun, siya ba yung nagsasalita? Kaya nga, babasahin ko rin yun. Yung Diyos Ama ang nagsasalita in behalf of Jesus Christ, His Son. Okay, basahin natin ulit bro ha. Kaya nga, Pastor, hintayin mo na to. Ito, tanong ito. Huwag mong damihan sagot mo, baka mahirapan ka. Okay Ito. na po. Pagpaipit. The revelation of Jesus Christ. Ang kapahayagan ni Kristo, which God gave unto Him. Ano ang revelation na ibinigay ng Diyos kay Kristo? Ang revelation ba doon na ibinigay kay Kristo? Yung bang dalawa sila o isa? Pastor, that's not the... Yun ang tanong ko. Excuse po, may karapatan ko sumagot eh. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung revelation eh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung distinction nila. Pastor, sasagot ako ng patanong. Okay lang? Hindi ka pwede magtanong sa akin kasi ikaw ang sasagot. Yan ang tatanda mo. Ako lang ang magtanong, ikaw ang sasagot ka lang. Ang tanong ko sa iyo, bro, ganito, karapatan ko ito eh. Kumbaga sa ano, ang obligasyon mo sumagot, hindi magtanong. Kasi ang ginabasa natin, hindi logics. Revelation yan eh. Hindi po logic. Okay. The revelation of Jesus Christ, malinaw yan. Binigyan siya ng revelation. Ano yung revelation binigay? Sabi niya, which God gave unto Him. Ang Diyos ang nagbigay. Ang tanong ko sa iyo patungkol sa revelation. Ang revelation ba na binigay ng Diyos kay Yesu Kristo, yung bang dalawa silang Diyos o isa? Hindi po dalawang Diyos. Ilan? Isang Diyos lamang. Ang revelation ni Cristo. O sige, okay na ako ron sa isang Diyos lamang. Hindi na ako magtatanong. Hindi na ako magtatanong. Salamat ka. Pakinggan lang saglit. Saglit na salamat na okay na, kontento na ako. Sige po, kahit hindi kayo magtatanong, sasagot lang ako ng saglit. Sumagot ka na sa akin, kontento na ako sa sagot mo. Pero sasagot pa rin po ako. Excuse na po. Jan 17, tsaka Jan 14. Pag sinabing binigyan, may nagbigay. Amen. Sino? Sino magbibigay? Sarili niya? Bibigay niya sarili niya? Kontento na ako. That make, walang sense yun. Hindi, kontento na ako sa sagot mo right now. So, Pastor, hindi na kayo ang sinasagot ko. Hindi ako sasagot. Okay. Pwede rin ang bago ko ipapatuloy. Balikan lang natin yung naiwan na tanong ni Pastor Mahal. Sinagot ko po, Pastor. Doon sa Logos kasi, sa Logos na yan, which is Revelation, ang tanong si Pastor doon sa tinatanong niya is duality, di ba? Yan ba yung ibinigay pa ay Godhead ka, di ba? Godhead. Ama. Sasagutin mo lang yun o hindi. Sinagot ko po, ang sabi ko, one God. Awan God. One God lang naman ang sila. Yan tinatanong ko pa kung ilan, dalawa pa o isa. Okay, so... Pero ka naman magtatanong. Ngayon, sandali po. Sandali lang po. Yung itatanong niya, Iba yung nagsasalita. Ako naman yung nagsasalita. hindi na masyadong... Anin mo. Ano na? Okay. Siya, iintindihin natin. Ay, sige, ano pala? Si... Pastor William mo. Kung ang tanong,
ay categorical. Sige po, Pastor. Oo. Nag-excuse. Wala. Sasagutin natin ang kategory. Kanina sinabi ko, wala tayong masyadong oras. Pastor, Direct naman kaya nag-ano lang, umihiling naman ako eh. 9 minutes. Umihiling naman ako. Tama naman si brother. Pagbago kasi siya. Pasok ito mga sagot. Tama naman. Di ba kami Di mo tayo iitan tayo. Umukmahalo tayo. Nakasa namin yung tabak natin. So, pareho kasi tayo ng tabak. Ngayon, tanong ko kategorical. Sa mga tanong ba, tulad ni Pastor Bart, tulad ko, ang sinasagot mo ba ay logic? Pastor, hindi po logic lang. Ang Bible po nagtuturo ng common sense at logic. Kasi may lang itang logic. Pastor, ang ibig ko sabihin logic, common sense. Kahit reading between the lines, maunawaan mo. That's, pwede ko po sabihin, revelation. So, logic sila. Pwede po. Okay, so, i-clarify ko lang. Philosophy kasi. It's a logic. Logic is art and science, correct reasoning. Dapat doon talaga sa correct reasoning. Huwag doon sa philosophical reasoning. Pastor, sige po. Ano pong tanong natin? Kasi logic ang sinasabi, bumangin ka ng logic. Logical ba ang tingin sa amin? Answer sa question. So basically, logical, biblical logical. Biblical na. Kasi, Pag biblical, ano pa ba talaga ng logic? Kasi philosophy yun. so, gusto ko sabihin po, ang Bible, may right logic. Hindi siya magulo. Tama. So yun po ang sinasagot ko. Di ba mo ngayon logic? Hindi nga po, Pastor. Correct reasoning. Common Common sense. and science of correct reasoning. Nakikinig kami. Tama po. Binabalansin namin kung nakabase sa correct reasoning. Ang answer mo. Tama. So yun lang. Wala. May tanong mo ba? May tanong mo Pag biblical ang question, biblical ang answer. Sense po, pagka logical ang answer, logic ang question, logical ang sagot, logical ang sagot. Meron pang isang tanong. Sabi sa Biblia, there is no other God except the Lord. Amen. Ang sabi niya na yung si Kristo ay Lord. Ngayon, anong klase na pagkaloob si Kristo sa pagkaloob ng Ama? Sagutin ko muna diretso. Yung pagka-Lord po ni Cristo, binigay ng Ama. Acts chapter 2, verse 36. Ginawang Panginoon at Kristo. Hindi si Kristo Panginoon, ginawa. At hindi siya Kristo, ginawa siya Kristo. Ito po. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made, ginawa talaga yun. That same Jesus, sino Jesus kong anak, whom he crucified, both Lord and Christ. Ginawa yung pagiging Panginoon niya po. So, ibig Two words eh. Kaya Kristo, two words. si Kristo pala ay Panginoon pero ginawa lang. Ginawa lang siya. At saka yung pagka-Kristo niya, gawa Ginawa rin. din po. Ibig sabihin, may Kristo, may Lord na hindi ginawa. Kasi, kung tama yung buwan mo, Pastor, kasi sa Psalm 110, dalawa ka Lord. Yung sinasabi natin, Oh, siguro ito ay my Lord. Yung pala siya, ginawa yun. Saan Yung isa hindi. nagawa? Yun ang sabi. Yung isa hindi. Yung Lord na tetragrammaton, yung gumawa ng Lord kay Kristo. Isang question na lang, di clarification. Ang tanong, yung pag-Jesus at yung Kristo, Hindi po. ano ang pataka? Ano Jesus ang po. hindi? Ano ang hindi? Pareho. Sagot ko po hindi talaga pareho. Ano nga ang hindi pareho?
Ang hindi po pareho, yung Jesus po pangalan, yung Kristo. Ano yun? Titulo niya. Patunayan ko sa iyo, brad, yung Jesus pangalan, yung Kristo pangalan. Siguro. Ay, may oras pa ba? Pastor, Dahil sabi mo, hindi. hindi po pangalan. Ha? Sige. Hindi po pangalan. Jesus. Kasi Common. may pangalan ni Cristo. Common ng hindi po. Yung Hindi Kristo ko po. na yung Jesus. Yung Kristo po ang common ng. Yes, yes. Yung Kristo. Yung Jesus po ang proper noun. Yung Kristo. Kristo po common noun. Common noun. Opo. Paano ikinapit yung Jesus kay Kristo? Kasi Paano ginapit yung Kristo kay Jesus? Nung ang Hindi. Paano kinapit yung Jesus kay Kristo? Jesus na pinatira. hindi po, ito po sagot ko po. Yeah. Jesus pinatira. Si Jesus po ay hindi tinawag na Kristo until 30 AD. When God dwelt in Him. Basahin niyo po ang Bible. Alam ko po, aral kayo dyan. Hindi po kayo pinigyan sa inyo. Hindi siya tinawag na Kristo until ang Diyos ay manahan sa Kanya. Hindi ang tanong ko ito. Hindi mo nasasagot. So, yun, nasagot ko po po, paano nga ikaw Kinapit Kristo? ang Jesus Ang Jesus sa Kristo. kay Kristo. Pastor, Hindi. Sa tanong ko, paano kinapit yung Jesus kay hindi ko sinabing si. Dino. Paano kinapit yung Jesus kay kay Kristo? Kristo. Kay Kristo. Uulitin ko po ang sagot ko. Yung Jesus po, yan ay pangalan ng Ama na ipinamanas kay Kristo. Ibig sabihin, originally, nagkaroon na ng pangalan yung bata nung pinanganak siya, naging Jesus na. Ngayon, kailan ikinapit ang Jesus kay Kristo? Parang, Yung pangalan ni Jesus. pero yun, nung pinangalan. Okay. Lock 418. Yung Jesus ba ipinanganak? Yung Kristo, alin ang pinanganak? Yung Jesus o yung Kristo? Yung Jesus. Kasi nakatanong ko lang, may forma ba? Ito ano na to? Ano kasi? May forma ba? O Diyos. Meron yes. Ang Diyos ba, Espiritu? Opo. Ano ang forma ng Espiritu? Basta honestly, hindi ko alam ang forma. Pero, nagka-forma ito. Basta hindi ko kaya sagutin pa. Sorry Ano na ba lang? lang. Pasensya na. Meron ko lang gusto lang. Last question na lang. Para kasi Last na. para kasi technical. Nung ikinapit, Or fancy. yung Ano yun? salitang Jesus, dahil ang Jesus ng Ama sa iyo. Oo, ng Diyos. Ang Spirit pala. Pero yung Jesus ipinangalan kay Kristo at siyang pangalan ng Ama. Opo. Ganun ang lalabas na, diba? Opo. Iklalahan ko yun. Dahil sabi mo ang Jesus pangalan ng Ama. Ito po pangalan ng Ama. Yung sa pangalan ng Jesus, kinapit din kay Kristo anak. Amor faith. Oh? Paano na nangyari yun? Unang-una na po, nagpauna na ako kanina, hindi siya tinawag na Kristo until God was in Him. Wala itong titulong ko until nung siya ay 30 years old. Ngayon, kailan itinapit yung Jesus? Nung siya ay pinanganak. Pinangalan sa kanya. Tama yung sagot mo. So yung Jesus, ikinakapit kay Kristo. Ipinapangalan din kay Kristo. Yun ang malinaw doon, diba? Hindi kasi may ibang pangalan ng Ama. Diba, pagkatapos pinangalan din kay Kristo anak. Pastor, yun ay may talata ah. Sumasagot ako, may talata yun. Siguro, naiintindihan kita dahil sabi mo nagkakaisa. Marami silang pinagkakaisa sila. Siguro, ang isa pinagkaisa nila sa pangalan. Pwede. Pwede kami. So, Freddy, konti lang to, mga dalawa lang yata itong tanong ko sa iyo. Sinabi mo kanina na yung katawan, hindi Diyos, yung physical.
Oh. Okay. Meron ba tayo may bigay na talata sa Biblia na hindi Diyos yung katawan? Ano lang natin, pinaka-basis na pwede pagbatayan? Ano yung form ng spirit? Diba, dali sa spirit? Okay. Visible. Yung John chapter 1 verse 40 and Philippians chapter 2 verse 7. Ang talata mo, John 1:14. Bro, yun ba ang talata mo, Pastor Freddy? John chapter 1 verse 40. Pwede natin basahin. Pakibasa lang po. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Okay. Yung Word kasi, yung body, nag-form ng tao. So, yun ang dahilan. So, that's why considers God. Kasi why? May beginning, may ending. So, ang katawan, hindi Diyos, ay sa sinabi mo dahil yung word ay naging laman. Magiging Diyos lang siya kapag naganap yung changing body. Okay. Follow-up na question ko dito. Saan galing yung word? Sa John chapter 1 verse 1. Pwede basahin? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano ba ang sinabi doon na the Word was with God, and the Word was God? Ano ba ang yung bang naunawa natin doon? Yung Word kasi, pag sinabi bang the Word was God, ang ibig bang ang Tagalog ba niya ay the Word was man? no. Ay, hindi. Sige. Yung sinasabi kasi ng physical body, yung sa Tagalog yung nagtatawang tao. So pag sinabi mong tao, it's experience, hunger, pain, whatever the feeling ng nararamdaman ng isang tao. Okay, yun yung John 1:14 na tao. Oo. Okay, sige. So, hindi na kita aanuhin dito sa kwan na to. Iiwan na natin. Okay. Nanagdagan ko pa. Yung word, your spirit, and truth. Mayroon siyang spiritual. Okay, follow-up ng tanong ko. So, hindi ko na yan, tinrace lang natin yung word kung saan galing. Yun bang katawan na namatay bilang tao, pwede bang baguhin ng kamatayan yung kalagayan ng isang tao? Pwede baguhin ng kamatayan? Yes. So, Pwedeng baguhin ng Diyos yung kamatayan na maging walang kamatayan. Hindi, ang tanong ko sa iyo, ang tao pag namatay, binabago ba siya ng kamatayan pag siya'y namatay? Kasi tao man, binabago ba ng kamatayan pag siya'y namatay? Yes. Okay, binabago. So, nung namatay yung tao na si Jesus, nabago ba siya pag resurrect niya? Okay. Papaliwanag ko, Pastor. Sige. Yung physical body, nung namatay, physical nung namatay siya, nabago siya after
3 days. So, after 3 days, that body Na hindi Diyos, na hindi Diyos naganap. No, yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 53, the body corruptible become incorruptible, and yung katawan na may may kamatayan, it's become immortal. Na walang kamatayan. So it's about change. yung pang nabago ang katawan ni Jesus at naging Diyos na siya sa kanyang pagbangon. Anong klaseng pagka-Diyos niya? Maliit, malaki. Okay. Itong Diyos na malaki, pumasok sa San. Kaya nung pumasok siya sa San, Maliit na. Malaki. matatawag mo na rin malaki sapagkat nasa kanya Diyos. Natuwa lang ako pastor sa sagot mo. Ngayon, meron bang pangyayari na yung malaki ipapasok mo sa maliit o yung maliit ang ipapasok mo sa malaki? Yung maliit papasok sa malaki? O kasi ang explanation mo na dyan, maliit yung anak, malaki yung God na isa. Meron bang pangyayari na yung malaki ang ipinasok mo sa maliit o yung maliit ang ipasok sa malaki? Okay. Ang sinasabi kong malaki, which is the Father. Ang sinasabi kong maliit, which is the Son. So ibig sabihin, yung malaki pinapasok talaga sa maliit. Spirit. Okay, paano ko na lang natanong to, medyo nagkatuwaan lang tayo. Last na ito. Secret ba ang pagka-Diyos? Kung pumasok ang Diyos sa Son, hiwalay ba ang pagka-Diyos nila o hindi? Isa na lang. Isa na lang. Okay? So, dahil isa na lang sila, lumalabas na ang tayo mo ay one God at no other God. No, ganito yun. John chapter 4, verse 24. Basa. Sige. Para dyan lang natin. We must worship. Oh, basa. Ikaw na mag-ano dyan. John chapter 4, verse 24. Huwag tayo sa physical mag-worship. God is a spirit. And they that worship, He must worship Him in spirit and truth. Kaya tayo sumasamba kay Kristo, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay na kay Kristo. Sinabi mo kanina na iisang pagkagat nila. Oh, Iisang pagkagat. Sinabi mo kanina na ang kamatayan binabago. So yung katawan, God na rin yun, di ba? okay, ganito yun. Nababa ka naman, iba na naman. Ano, nabago na naman. Sige lang, sagot ka lang. Ang katawan talaga napapago. Oh. Kasi yung itinataso, ang Philippians chapter 2, verse 7, in the passions of man. Ibig sabihin, it's a passion, yung katawan ni Kristo, may nature ng tao. Bagamat siya ay sons of God. Yung wala siya, yung kanyang katawan, holy things, di ba? Yung holy things na yun, yung kung paanong ipinaranas na ang katawan na yun ay may kamatayan, tinupad lang ng Diyos yung kanyang sinabi, ibabago niya after 3 days. Yung nagbuhay doon sa physical, yung nagbago doon, hindi per se si Kristo. Ang Diyos mismo ang nagbuhay doon sa physical na katawan ni Kristo. Okay, iwanan natin yung nagbuhay kasi ang tanong natin yung God. Para matapos tayo. Okay, katulad yung Siya nagbuhay. Balikan ko yung breaking mo.
yung God, last na, yung God pumasok sa Son. Clarify mo na, And the form is okay. spirit. Tapos tinanong kita kanina, para maklaro yung tanong, tinanong kita kung ang kamatayan ba ay binabago ang kalagayan ng isang tao. Yes. Kasi sinabi mo naman, yung taong namatay na si Jesus, pagdating sa resurrection, God na. Oo. Okay. Tapos tinanong kita uli kung magkahiwalay ba ang pagkagad nila. Sabi mo isa. Pumunta ngayon ako sa pagsamba. Kung magkaiba pa ang pagkagad nila at hindi naging isa, kanino mo inuukol yung pagsamba kung hindi sila iisa? Okay. Ito yung Son. Ito yung Father. Kaya magiging isa. Parang ganito. Pag dinigit mo siya, hindi mo na makita. Dalawa sila, no? Hindi mo na siya makita. Isa na. Isa na. Yung Kaya tinawag siya. Pastor, pwede ikaw, Lina, sige. Yung katawang lupa na ibinangon na namatay na tao, sabi mo naging Diyos yun nung pagbangon. Hindi, yung first yung katawan, ha? Ibig sabihin, yung nagbangon, hindi yung katawan na iwan. Hindi yung kasama sa Linawin ko pa lang po. Ano yung nagbago? Nagbangon. Nagbangon. Yung taong namatay. Opo. Yung bang taong na namatay na nabayubay sa krus, na inilibing na tao na si Jesus, hindi pa siya kasamang nagbangon sa resurrection na iwan yung taong laman? Kasama yung taong laman. Na nagbangon. Oo. Na tinawag mong Diyos. Diyos siya. Son. Kaya siya Diyos. Kasi Son of God. Kaya siya ay Diyos din. Hindi lang siya Ama. So, tinawag siya sa God. Nung nabuhay ko siya ngayon. Nung pumasok ang Ama, isang God lang sila o dalawang God pa rin? Magiging dalawa. Kaya iba lang ang Creator. Sige, Brother Freddy, thank you sa at pasensya na sa oras. Salamat sa thank you. Mga bride, sons yan. Glory to God, hallelujah. Okay, hindi pa yung tapos, mga kapatid. Pastor, hindi pa yung tapos. May continuation pa ito. Lang tayong intermission. May intermission na. Para at least medyo lang tayo. So, meron tayong Chronicles. Testimony lang ng message from Chronicles. So, pag sinabi Chronicles, other side of end time na unawa. So, intermission lang, Pastor. Pero tuloy pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo sa Godhead. Actually, tinatouch pa lang ngayon eh. It's nasa ano pa lang tayo, napaka grade 1 pa lang. Pero marami na tayong natatalakay. Di ba tayo masyadong talagang sumisid talaga doon sa pinakakalakit talaga about the Godhead. So medyo nagano tayo sa term tayo na kailangan talagang balik tayo doon sa there's only one God. At saka yung sa ano natin palilitawin talaga yan. So ngayon intermission muna tayo. Sino yung may Chronicles? Chronicles yan? Chronicles. Basta okay lang kung makapag-stay pa kayo ng hanggang 8 o 7:30. Sino may Chronicles? Wala. Walang may Chronicles? Kung walang Chronicles? Wala na. Dami na. Ituloy yung question and answer. Tuloy yung question and answer?
So, intermission natin ang question and answer. Diba? Walang Chronicles. Kung may Chronicles, pwede natin ibigay. Ito nga mas magandang chronicle. Pwede ba na kami mag-request maglatag kayo? Kahit anong topic. Until 7:30. Sunod na lang. Hindi, huwag mo naman. Kasi yung kasi kailangan makita naman na kami sa Carolina. So, kasunod na lang siguro kung may tayo na. May obligasyon din kasi ako yun talaga. At least nakita ko rin yung payag ng mga brothers. Hindi pa lang. Kaso, alis na Huwag tayo. tayo sumagot. So, salamat anyway kung Pastor. Salamat sa inyong pagpunta.